know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all. Samahan ninyo kami mga kaiskapo. Sa episode na ito, magka-camping kami para ipagdiwang ang aming wedding anniversary kasama ang aming pre-wedding na si Sophia. Pero sa biyahe na ito, meron akong isi-share na konting trivia. Mga kaalaman na sa pang-araw-araw na di mo akalain sa likod ng komplikadong sitwasyon ng pamayanan, technical na tumatakbo ng ganun pala. May mga kwentong makabuluhan, mga tagong chismis at nakakaka. Impormasyon na kung hindi mo papakikinggan, ay nasa sa iyong sarili kaalaman na lang kung nga bang kapakipakinabang. Pero sa kabila ng mga totoong nangyayari sa kapaligiran, tuloy lang ang aming paglilibang. Uubusin ang oras sa masayang experience at adventure para na rin sa aming pansariling kaligayahan. Kaya kung magustuhan naman ang aming video katulad nito, halika't samahan mo kami experience ng saya, kaba, at mga thrilling moments ng moto adventure camping kagaya nito. Ipakikita namin sa iyo kung paano namin sinusubok ang mga daan sa bawat lugar para lang marating ang aming paroroonan. Ika nga, difficult road leads to beautiful destination. Kaya ano pang hinihintay natin dito? Huwag na natin pang patagalin ang intro. Umpisaan na kagad natin ang kwento. Let's go! You'll be just fine. You'll be just Good afternoon. Isa na namang camping ang gagawin natin mga kaiskapo, no? Dahil 5th anniversary, wedding anniversary namin, magka-camping kami ngayon na ito yung pinakamatagal na camping namin. 3 nights, no? 3 nights na straight. Kaya medyo talagang ano tayo sa ano, may keep tayo sa budget. 3 nights yun. Tapos na bukas, ako hindi ka mamaya. Magre-renta pa tayo dito. Magre-renta pa tayo ng 4x4 para po sa mga gano'n. Kasi yung unang camping na pupuntahan natin, ang pangalan niya ay Tara sa Bilog sa Tanay ito. Wala. Eh? Ang papalit, ang lilikot. Eh? Ito yung bridge na yan. Ano yan, karugtong ng ano yan, Manggahan Floodway Control Project. Yung reverse na yan, ang haba niya nasa 8 to 11 km. Binutas nila yan katapos ng Marikina River. What? Bro, what are you talking about, man? Kapag tumataas yung tubig sa Marikina River, nagbubukas yung Manggahan Floodway para yung excess na tubig ay hindi umapaw sa Marikina River at tumuloy-tuloy sa Laguna Dibay. Ngayon yung tubig sa Laguna Dibay, doon siya maiipon. Yun yung magsisilbing storage tank niya. Yung hydropower plant doon, ang gagawin niya yung tubig doon sa Laguna Dibay, hinigupin yan, paakyat, i-store niya yan doon sa taas ng Kabinti Lake. Yung pagdating ng umaga, yung naipon niya na tubig doon na parang naging battery siya. Kapag mataas yung konsumo ng metro, yung power plant ng Kalayaan, siya yung magbibigay ng suporta dito para sa metro. Pagdating naman sa gabi na mababa yung konsumo ng kuryente, doon naman nila hihigupin ulit pabalik sa Kabinti. Parang pabalik-balik lang. Parang power bank. 11 kilometer ang haba niya. Tapos siya ng Marikina River. Hindi siya binubuksan kasi
Tubig yan. Walang lupa yan. Ngayon kapag mataas na yung tubig doon sa Marikina River, bubuksan nila yung floodway na yon. Yan yung tubig dyan papunta ron sa Laguna Tibay. Kaya kung makikita mo hindi siya umaagos, di ba? Kasi sarado yung gate dahil nagpopondo lang ng tubig mababa. Kasi kung bubuksan nila yung gate na hindi naman mataas doon, yung buong tubig ng Laguna Tibay, yun yung aagos ngayon sa Marikina River. Ngayon pagdating ng high tide, kapag high tide sa Manila Bay, yung sa Matindan, sinasarado nila yun. Kasi pag mataas yung tubig ng Manila Tibay at mababa yung tubig dito sa loob, lahat ng basura doon babalik yan dito, mababa yung Laguna Tibay. Farm ng isda yan so magiging contaminated siya, no? Kaya sinasarado nila yung Matindan gate. Alam mo ba kung sino nagpagawa niyan? Si Marcos. Si Marcos yung nagpagawa niyan. Ano talaga siya? Marami kasi siyang mga sa kanya nga lang naging active yung mga scientist natin. May sarili siyang road plan, yung sa train plan, yung blueprint ng Metro Manila na dapat nung panahon niya kasi may blueprint yung yung underground tunnel nung sa mga train. Meron na yan, panahon pala ni Marcos, meron na yan. Ngayon gagawin na lang sana yun. Yung iba, naumpisa na. LRT yan, naumpisa na, di ba? LRT. Yung ginagawang subway ngayon, nakaplano na dati pa yan. Yung Bataan Nuclear Power Plant, fully finished na yan. I-start up na lang yan. Kumbaga, paandarin na lang yun. Din ulit, binuksan yung blueprint na yun. At ngayon, tinuloy yung sa big program ni Duterte. Yun yung tinatapos na lang yun. Yun yung tinatapos ni Marcos na yun. Pero mo, tren, galing Laguna papuntang Pampanga, Bulacan, Pampanga, naka-train ka lang. Oo, napakalisasyon yan. Sasakay ka lang ng train, paano ka sumakay ng MRT? Yan mo. Kukunti ngayon yung transportation may mass transportation dito sa baba. Kasi naka-train na yun iba eh. Mabilis na yung access ng commute, mga commuters. Magaling din si Imelda kasi si Imelda yung naikipag deal ng mga project na yun, lung center, heart center, yan. Maraming ginagawa yan sila. Yung CCP complex hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Maraming project, coconut palace, yan. Maraming project si Imelda dati, active si Imelda dati. Para ma-ikling power interruption kalating araw. Kalating araw na. Kaya nga doon pumasok yung Bataan Nuclear Power Plant. Kaya doon pumasok yung Bataan Nuclear Power Plant para maging sustainable energy ng Pilipinas. Siyempre, ikaw, private company ka. Magtatayo ka ba ng negosyo na kalugod? Diba hindi? Hindi bibili ng ibang private company yan, private company, kung hindi bibita yan. Alam nilang bibita yan, kaya binili nila. Nabenta na sa mga private corporation. Eh sila gumawa ngayon ng paraan para maging maganda yung takbo ng kuryente at hindi magkaroon ng mga power interruption. Masustain yung pangangailangan ng kuryente ng metro. Eh ganito, di sila kumita. Ngayon, lumaki yung bill, siyempre. Ganun din sa tubig.
Ganon din gasoline. Dito na tayo, malapit na tayo sa Argo ng Antipolo. Gabi! 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 Oh, welcome to Antipolo! Derecho, 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 derecho. Diyan po basta. Oo, diba? Ito pa. Yan. Pitso lang. Oo. Hindi, okay na yan, okay na. Ano ba ito? Isang buong pizza lang. Oo, isang buong pitso. 342. Thank you. May pabiling butane. Butane, isa lang. 85. Ilan po yan? Isa lang po. Sinigang yan. Tsaka ito, dalawang piraso. Ano, magkakapote tayo? Okay? Ha? Time check. Ano yan? 5:45. Address na. Dito pala kami sa Boso-Boso. Gabi na naman kami makakarating sa campsite. Stop recording. May laki highway. So, dito na kami ngayon sa Martesen. Pababa na. Tinawagan ko na rin yung yung campsite. Nag-aantay na raw yung 4x4. No? Oo. Ay, baka may manok dun. Ay, baka may manok dun. Hotdog. Kumakain ba ng hotdog ni Sophie? Ay, luto na yung hotdog mo. Bibili ka ba? Bibili ka ba? Hindi na. Laman. Ay, wala na po. Doon na lang, doon na lang. Nga ako ng manok eh. Isa na ng rough road. Mga 10 minutes siguro. Nandun na daw yung driver eh. Ha? Basta pag sumimplang tayo si Sophie, hagis mo ng malayo. Malayo? Oo, para hindi siya maipit. Di ba din tayong dalawa yung maipit? Wag lang si Sophie. Ang dami bang to eh. Madulas-dulas yung daan ah. Oo. Ha?
mga ganun sa may sige nga, sagda ka. Yan. Nagugulat kasi ako. Isa na namang gabing lakad. Ganito yung magandang lakad eh. Pero ito okay pa to eh, kaysa doon sa loob ng gulong. Yung papunta ng gulong ito, wala ka ba? Wow, sige. Kanina nagbawas tayo ng hangin para medyo makapit yung gulong natin kasi pag malakas yung hangin malikot malikot. Pero walang sinabi to sa ano no, sa Campwell no. Walang sinabi to sa Campwell, matindi talaga yun sa Campwell. Ito maayos-ayos pa to. Oo, taas namin yan mga 600 siguro. At ito yata yung sa Marcy's Point to. Yan sa taas papuntang Marcy's Point yan. Ano na? Nakalak yung helmet mo, di ba? Ito yung papuntang Marcy's Point. Tinan mo yung karato lang. Kaya ano mo nga yung i-atras mo yung paa mo. Hindi ako dahil yung preno inula yung may init na tumutunog eh. Pag tumutunog yung preno may init na. Dito tayo sumemplang nun. Diyan o. Saan mo sa kanto? Sa kanto na yun. Diba nag-comfortable tayo gabing-gabi na. Tapos ayun. Ha? Nararamdaman mo dumudulas yung likod. Malapit-lapit na tayo sa totohanan. Ito kapsat yun. Ha? Campsite. Bakit ang tao rin tayo.
Bukas pi, mas matindi pi. Ako ba tayo ng trouble bukas eh. Huh? Hindi na. Hanap ako bukas mo. Campsite na ano. Hindi may paliliguan. Hindi nakatayo. Hindi nakaputi. Ayan na. Ay, parang sumulog. Wala ka na. Kaya mo ba? Oh, ano yun? Sa gulod, sir. Kayo yung mark, sir. Mark. Ay, yung parking lang. Saan ba pwede? Ito? Tawagin nyo na lang sir si ano. Oo. Hindi, ano na daw, papunta na raw eh. Naka ano yun, naka 4x4. May upuan dyan, may upuan. Meron po. Basa, basa. Hindi. Saan isa? Yan lang yan. Wala si Sophie, baka tatabi. Hindi tatalan niya. Sige. Deliver. Maulang po ako kung ganun dito. Wasak nga sa mga doon. Nung may pumunta rito, pinanalit yan tayo. Pinangamasanda. Nakaraan dun sa ano, sunod eh. Ano? Ay, nagka-andar. Nababalaho din. Ano, malapit din sa akin na Kuya Brian. Nabalaho kami din. Talon kami ni Jen. Nasa kami siya kayo. Talon kami. Putik-putik ang pag-asin. Nabalaho din. Putik kami dito. Ay, punta na doon. Pauwi. Pauwi. Ako na namin sa... Wait, pag nabara. At naging... Put yung gulong. Putik na putik. Mas yung doktora niya, lakas ah. Ano ba si Jen? Mama, alam mo yun. Ano yun? Hindi mo rin pala alam eh, basta. Alam ko na, basta. Araw yun, nagagalit siya. Hindi kayo mga, bibi-bibi lang. Kay gulod ba to, sir? Araw. Kay gulod to, hindi. Hindi, Nasa gulod mismo. nagagalit siya. Itong sasakyan? Araw! Ay, please pa. Muna pa tayo dun natin sa April. Sabi niya,
Lalim mo. Nung na kami, nasa bubong pa kami. Maglakad na kami dito. Alas, gusto ko lang dito. Ano yung araw? Sabi yung bolo ko dito. Tulog ko ako sa ka na. Ayaw naman, tulog ulit. Diba, pagkayon tayo. At sila pa kayo. Hinahanap yung cellphone. Ilan? Wasak yung cellphone ni Victor na. Hindi naman naman. Hindi nawasak yung ano. Ay, lagi. Tumila sa taas, kapang babae. Hindi ko sila magsalita na ano. Ay. Mga bata para ay di eray. Dala na na parayag yan. Dito sa na. Yan pag-usap pa. Sabi ko. Ano? Ano yung baba yun eh. Ano yun? Itla. Nakatulog ka na sa Pugtunaw. Hindi sa amin. Nakakatawa na. Hindi. Bakit ko yung nababago? Hindi ka mat. Hindi ko maniwala. Ito, malalim sa ato. Malalim. Grabe nga, no? Hindi ba nababala ako to rito? Lakas din ang sasakyan na to. Susuwi. Tina. Okay. Dito na. Dito na tayo. Ah, Yung yellow! Ay, yung ano ng guest. Ano na guys, pati? Boy. Aw! Ano dito? Sa Mauti. Ha? May kausap na Gypsy. Ikot yata yun eh. Ito lang bukas. Ito pa yan. dilim ah. Baka na to. Ha? Ay! Kamusta naman? Time check. Yeah? Alas 8 na. Happy. Kakarating lang namin. Extreme yung ano yun. Bangin yan, bangin. Ay, nabangin na dyan. Saan tayo magtitent? Na malakas. So sana mag-TP house kaso parang ayoko mag-TP. Ha? Hangin? Ayun, ang ganda oh. Kailangan na mag set ng tent ng mabilis. Dito.
sa gulod. Kaya pipi. Uy! Ito ka lang ha. Huwag kang lumayo. Piya. Ay, kita.
Ganyan ba? Tingnan mo anak mo. Balik mo na tsara. Asan? Magsamay ka. Ano mo? Ako. Ay. Agad ay gising mo ka. Agad ay gising. Huwag na. Tingnan mo siya. Yung bata. Tulog na lang. Gusto magpahilap. Papabuntay tayo dyan. Tulog pala natin yung kanta. Ali. Bukas ba may breakfast daw doon? Sinasabi. Ay, bukas. Libre? Hindi. Ano sa kang pa-breakfast? Wala ka. Baka mga linggo meron, no? Kakamping. Hirap kasi yung... Tapon? Hindi yun, yun. Kasi nga di ba nakaraan yung market? Ang hirap kasi ng ano no? Daanan. Kaya, siguro yung iba, gusto talagang mag-camp. Kasi hirap lang. Sa daanan. Kumunti yung masaya. Ha? Kumunti yung Bakit? dahil sa daan. Kaya, bakit na pinaayos nila no? Doon mo, kung wala tayo pala sila. Hmm? Kung wala tayo schedule. Zero, di ba? Sino sabi? Hindi, kasi tayo na ngayon eh. So, kung di tayo pumunta, naziziruhan din pala sila ng walang ano. Dapat kasi, ang ginagawa nila, pinapaayos ng daan, no? O diba, kunyari, dalawa campsite, dito, punta dito. Si ate nila, Dapat medyo mag-entrance na sila ng pera mo. ah, Kunyari, yung tatlong campsite nyo, kakasunod. Yung unang campsite doon sa bungat, ang babayaran nyo, hanggang dyan na sa kanya. tama. Yung kasada, tama. Tapos magpagawa sila ng lahat ng nakatira dyan. Magpagawa sila ng asosasyon na o lahat ng magagawang kalsada dito, lahat ng uusbong na campsite dyan ay obligado mag Oo. Kasi pinagawa nila eh. right of way. Hindi naman siya right of way. Kasi, unfair naman sa iba na pinagawa. Tapos, nga, huli sila magpagawa ng ano, diba, ganito. Tapos, ang campsite nila, maayos na yung kasada. Unfair yun sa iba. Nagbigay rin sila. Tapos ng dag, parang ng ano, puno ng mga halaman. No? Yung bulaklak.
Kung pagpunta natin dito, may mga bulaklak meron pa dito. Set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you